Araw po mga kapatid sa Panginoon. Happy Lord's Day po. Welcome po sa ating church, Shekinah Glory Baptist Church. Happy Couple Sunday po. At tayo po ay nasa bahagi na po ng pag-aaral ng salita ng Diyos. Ayan. Sana po ay handa na po tayong lahat. Kung kayo nga po ay handa na mga kapatid, would you please say Amen? Ayan. Sige po. Tumayo na po tayong lahat para po sa pag-aaral po natin ng salita ng Diyos. Hawakan niyo po, tanganan niyo po ang inyong mga Biblia, and please turn with me sa aklat po ng Colossians, Book of Colossians chapter 3 verses 18 through 19. Colossians chapter 3 verses 18 through 19. Ang pag-aaralan po natin ngayong umagang ito ay how to be a better spouse. Paano po ako magiging mas maigi o mas mabuting kabiyak sa aking asawa? Colossians chapter 3 verses 18 and 19. Wives, submit yourselves unto your own husbands as it is fit as it is fit in the Lord. Husbands, love your wives and be not bitter against them. Ulitin ko po. Husbands, love your wives and be not bitter against them. How to be a better spouse. Let's pray. Hingi po tayo ng gabay sa Panginoon. Aming Diyos na dakila, sa umaga pong ito, sa inyo po namin muli ikinocommit ang aming pag-aaral ng inyong salita. Pinapasalamatan ka po namin sa kabutihan po ninyo, Panginoon. Ang aming church ay nagpapatuloy po at lumalago. Salamat po sa inyong kabanalan, salamat po sa inyong katapatan, sa inyong pag-ibig, sa inyong pagliligtas, Panginoon, sa amin. Sa umaga pong ito, minsan pa po, sa pinakamahalagang bahagi ng aming gawain, hinihingi po namin ng pangungusap po ninyo. O Banal na Espiritu, bigyan nyo nga po ako ng kapangyarihan, get myself out of the way, at ako po, Panginoon, ay kasihan nyo po ng inyong banal na kapangyarihan, O Diyos, upang may pangaral po ang inyong salita. Ama, sa lahat po ng mangyayari, sa lahat po ng masasabi, sa lahat po ng aming mga ibig gawin at pagpasyahan, nawa ang inyong kaluwalhatian ang mahayag. Maraming salamat, O Diyos. Ito po ang aming dalangin sa pangalan ng Panginoong Hesukristo. Amen. Amen. Makakaupo na po kayong lahat. Maraming pong salamat sa inyong pagtayo. Now, again, ako po ay naatasan po ng ating Pastor Raul na mangaral po patungkol po sa ating mga mag-aasawa. I don't know, pero last week alam ko po na patungkol na po sa mga mag-aasawa yung ating po pag-aaral. Pero just let me go through dito po sa ating pag-aaral ngayong week na ito, ngayong Sunday na ito, ay ipatungkol po natin sa mga mag-aasawa. At hindi po dahil pang mag-asawa ito, ay wala na pong kinalaman ng mga kabataan. Marami po tayong pwede hong i-absorb at makuha pong mga prinsipyo mula sa mga mabibitawan pong pananalita po ngayong umaga. Kaya maging handa po tayong makinig. Amen? Sige po. Marami po mga relasyon ang nag-i-struggle when personal desires take precedence, leading sa emotional battles within the home. Kapag ang isang asawang lalaki feels disrespected at nag-react siya with anger and frustration against the wife, who then would feel unheard and would withdraw in silence. Ito po ang usual na nangyayari, mga kapatid. Before long, the home that was meant to be a sanctuary of love and understanding turns into a battleground of negative emotions. Kaya po, napaka-critical na alalahanin po natin na ang pag-aasawa o ang pagsasama ng lalaki at babae nang hindi kasama ang Panginoon. I mean, na wala po ang Diyos sa kanilang sentro is like a body without a soul. Existing but lacking life and fulfillment. Kapag wala ang Diyos sa sentro ng ating pag-aasawa o ng pagsasama, ay wala pong saysay at wala pong patutunguhan ng ating buhay mag-asawa. Kapag ang Panginoon Diyos ang nasa sentro ng pagsasama ng mag-asawa, ang ating mga pananaw ay nagbabago kung paano natin tignan at pahalagahan ang ating kabiyak, at nakikita natin siya not as full of wrong, but as a gift and a reflection of God's love. And similarly, a wife would begin to see her husband as a protector,
provider, and leader in the home. Pag wala po ang Diyos, hindi po magiging tama ang pananaw ng lalaki at babae sa kanya pong kabiyak. This divine perspective, replacement judgment with a nicer appreciation uh, and resentment with patience. When a couple allows God sa gitna ng kanilang marriage, they begin to communicate differently. Instead ng arguing to prove a point, makikinig po sila para intindihin at unawain. Instead of holding on to grudges at magtanim po ng sama ng loob, they practice forgiveness. Not because the other party deserves it, but because they understand that forgiveness is a divine principle that would set them free. Kaya po, naiiwasan ang marami hong mga problema kapag ang Diyos po ang nasa gitna ng pagsasama. Ang isang tahanan that is built sa mga prinsipyong ito becomes a place of peace. It doesn't mean yung disagreements ay hindi mangyayari. There will always be disagreements. It simply means that those disagreements will be handled with love and grace and maturity through God's divine guidance. What do we need to be a strong or to have a strong marriage? Alam niyo po, we can have strong marriages if we will be better spouses. Tama po ba ako mga kapatid? Naunawaan niyo po ba ako? Magkakaroon po tayo ng mas matibay, mas masaya at mas mapayapang pagsasama, buhay mag-asawa kapag inisip natin or dinesire po natin na mas maging mabuting tatay ako or mas maging mabuting nanay ako. Ang problema po ay nagsisimula kapag tayo po ay nasanay na kung ano lang siya, ay ganun lang din ako. Kung hindi niya aayusin, ay wala rin siyang makikita sa akin. Mga kapatid, doon po nagsisimula ang problema. Pero kapag ang bawat isa ay nag-isip na paano ko ba gagawin ang pagiging isang mabuting ina? Paano ba ako magiging mabuting asawa sa aking kabiyak? Mas nagiging matibay at mas nagiging masaya ang pagsasama. Gusto ko pong unahin ito na ang marriage has its center on God. Wala pong magiging matibay na samahan ng mag-asawa. Kahit po maayos ang inyong negosyo or maayos ang inyong pagkita, ang inyong trabaho, pag wala ang Diyos sa gitna ng pagsasama ng mag-asawa. Again, mag-asawa po. Pag hindi po tama ang simula, huwag nyo na pong asahan mga kapatid na magiging maganda po ang patutunguhan natin. Kailangan po magsimula ng tama ang buhay ng mag-asawa. Makasal po silang dalawa. Or yung po ang pinakamagandang beginning po ng buhay na kasama ang Panginoon sa buhay mag-asawa. Ang marriage must be centered on God. We've got to get God in the center of the home. We've got to get God in the center of our marriage. Ang pag-aasawa ng Diyos ang nasa gitna ay nagdudulot ng kalinawan sa mga roles at mga responsibilities ng mag-asawa. Inaalis po nito yung confusion o yung pagkalito na madalas pinagmumulan po ng maraming pagtatalo at saka argumento. Pansinin niyo po, the husband's role is to love his wife. Maliwanag po na itinala po yan at nakarecord po yan sa banal na kasulatan. Yung binasa po natin sa talatang 19 ng Kolosas at kabanatang 3, husbands, love your wives and be not bitter against them. O pwede po na magkasama kayo sa isang tahanan pero may samaan ng loob. Pwede po na magkasama kayo sa isang higaan pero nagtatanim ng galit at nagtatanim ng sama ng loob. Husbands, love your wives. Hindi dahil kaibig-ibig lamang siya, hindi dahil maayos pa ang katawan at kalusugan niya, kundi ibigin mo siya dahil yan ang utos ng Panginoon. Ang pinakamahirap para sa isang lalaki ay manatiling nagmamahal sa iisang babae. Pero ito po ang pinakautos ng Diyos sa atin. Husbands, love your wives and be not bitter against them. Bakit po kaya isinama po yung wag tayong maging bitter sa atin? Kasi po ang daming mga pagkakataon na yung pang
ang daming pwedeng ilagay na rason kung bakit ang lalaki mawawala ng gana sa kanyang asawang babae. Ang sabi ng Panginoon, sa lahat ng pwede mong maging rason, ibigin mo yung iyong asawa at lahat ng kapaitan, lahat ng kasamaan, lahat ng kapintasan ay hindi mo na mapapansin. Husbands, love your wives and be not bitter against them. Ephesians chapter 5 and verse 25. Husbands, love your wives. Napakalinaw mga kapatid. Even as Christ also loved the church and gave Himself for it. Kung paanong inibig ni Jesus ang iglesia, ibinigay niya yung kanyang buhay para sa iglesia, para sa mga mananampalataya, para sa simbahan. Ganun din daw nating dapat ibigin. Ganung kawangis na pag-ibig ang ibibigay natin sa ating mga asawa. This means that yung leadership ng lalaki is not about control, but about serving. Hindi po ito patungkol sa privileges, kundi pagpo-provide para sa pamilya. Protection at saka po faithful devotion. Pakinggan niyo po ako mga tatay. Ang mga tatay po are to lead their home as an example ng kung paano ibigin ng Diyos at sumamba sa Diyos. He is the spiritual priest of the family, leading them in constant prayer at close relationship with God. Kung merong isa na dapat laging nasa simbahan at laging nagpapanguna sa pamilya para umattend ng church, tatay po iyon. Kung meron po dapat nagbabasa ng Bible kasama ng kanilang mga anak at nakikita ng mga anak na binabasa niya ang kanyang banal na kasulatan, tatay po dapat yun. Kung meron po dapat example ng responsable sa tahanan at siyang nangunguna pag may problema sa loob ng tahanan para ayusin ito, tatay po iyon. The husband's role is to love his wife. Pangalawa po, the wife's role is to submit to her husband. Marami din po mga talata ang nagpapakita po. Pangunguna po ng Ephesians chapter 5 and verse 22. Wives, submit yourselves unto your own husbands as unto the Lord. Verse 24. Therefore, as the church is subject unto Christ, so let the wives be to their own husbands in everything. Sa lahat ng bagay. Magpasakop daw po tayo sa ating mga asawang lalaki, hindi dahil perpekto siya, hindi dahil laging tama ang mga pasya niya, hindi dahil matalino siya at mas malaki ang kinikita niya, kundi iyon po ang utos ng Panginoon Diyos. Mga kapatid, sabi ho ng verse 33, Ephesians 5 verse 33, nevertheless, let every one of you in particular so love his wife, even as himself, and the wife see that she reverence her husband. Ang role po ng asawang babae is to support, to respect, to nurture, and uplift or encourage yung kanyang husband. Hindi po dahil sa obligasyon niya ito, but out of love and respect. Kapag yung babaeng asawa at yung asawang lalaki operate in their divine roles, they no longer compete against each other, but would complement each other, mga kapatid. The other becomes the completer and the strength of the spouse. Recognizing your spouse as God's choice and helper means understanding na yung inyong pagsasama was prepared long before na magkita po kayo. God's choices are intentional. Tayo lang po ang nagkakamali sa pagpili. Ang ibig ko po sabihin, God prepared your spouse even way before you were kids and know nothing about love. God knows you'll fall in love with each other and will get married. Mga kapatid, you were meant to be. So when you cannot or when you regret your relationship with your wife and you resent the relationship with the wife that you have, parang sinasabi mo na, Panginoon, you made a mistake. I don't like your choice. Mga kapatid, God will never make mistakes.
Tandaan niyo po ito. A strong marriage is not avoiding problems, but it is about having the wisdom and faith para i-navigate po doon sa mahirap na mga panahon na puno po tayo ng problema sa buhay mag-asawa. Ang buhay mag-asawa is about understanding that love is not just an emotion that you feel, but a daily choice to honor, respect, trust, and encourage each other. When we go through problems, since we are connected through God and each other, we know that we are not fighting yung mga battles natin ng mag-isa. Kasama natin ang ating asawa at higit sa lahat, kasama natin ang Panginoon. Nasa atin ang kapangyarihan ng Panginoon na sumusuport at nagbaback up sa atin. They have the peace that surpasses all understanding because of this. Mayroon pong ability to transform any negative situation into an opportunity for growth and change. Marami pong mga marriages fail when couples focus solely on surface level issues at ini-ignore po nila yung spiritual foundation na makukuha kapag pinili po natin na ang Diyos ay kasama natin sa ating marriage. So sa ating po pag-aaral po ngayong umagang ito, how to be a better spouse. Paano ba ako magiging mabuting asawa sa aking kabiyak? At paano ako magiging mabuting tatay at magiging nanay sa aking mga anak? How to be a better spouse. Pakinggan niyo po, 5 mga bagay po ito and we'll move on. Number 1, learn to use your emotions and your thoughts carefully. Aralin po natin yung ating mga emosyon at yung ating mga pag-iisip, gamitin po natin ito carefully. Even thought carries a message. It can shape emotions and actions in marriage. Ang mga emosyon na ating nararanasan sa buhay mag-asawa, halimbawa ay pagmamahal, yung kagalakan, yung pagkabigo, yung saya o galit ay nagmumula sa kung paano natin ini-interpret ang mga sitwasyon o problema sa ating pong isipan. Thriving marriages are those where couples learn to control and shift negative thoughts, mga kapatid, before they are able to hurt and cause damage emotionally. Ang ibig po sabihin ganito, kung hindi maganda ang sasabihin, mabuti pang wag na lang magsalita. Ulitin ko po. Kung hindi maganda ang sasabihin, mabuti pang wag na lang magsalita. Kung ikakatisod lang din naman. Kung ikasasama na rin lang naman ang kalooban. Kung hindi lang naman, di ba, sa ikabubuti ng relasyon, maaaring wag mo munang sabihin ngayon. I'm not saying na wag mong sabihin. I'm not saying na magpipipipihan ka at sabihin mong, di, masarap naman talaga. Pero kung hindi maganda ang sasabihin mo, baka yung pagkakataon na sasabihin mo ngayon dahil gusto mo lang masabi, ay maging wrong timing at magbunga ng hindi maganda. Bagamat external events ay maaring mag-trigger ng arguments and misunderstandings, ang totoo pong pinagmumulan o dahilan nito ay sa ating kalooban. Ang pinag-uugatan nito ay kung paano tayo mag-isip o kaya ay mag-interpret ng mga pangyayari or sinabi sa atin, reaction sa atin, naging response sa atin, at minsan kung paano natin ini-express ito through our emotions, especially with our words. Halimbawa po, may nakalimutang responsibilidad ang isa po sa inyo. Ito'y maaaring mag-lead sa feelings of neglect. But it is the interpretation, not the actual forgetting, that really causes emotional hurt. Minsan, ganito natin i-interpret. Kinalimutan niya, hindi niya naalala. Birthday ko pa naman, o special day pa naman namin. Kinalimutan niya, hindi niya na ako mahal. He does not care for me anymore. Nagbago na siya. Yung mga ganun po mga kapatid na mga kaisipan, ganun natin ini-interpret. Hindi na siya katulad ng dati. Nananabig na siya. Siguro may iba na siya. Ganyan po, mga mag-interpret. Hindi ko po sinasabi lahat ng babae ganyan mag-interpret. Oh. But when couples believe their emotions and they are dictated by their spouse's actions,
They become reactive and they lose control. Ang totoo po, emotions are generated sa ating mga isipan and thoughts can be consciously chosen. Pwedeng ang response natin ay maging tama at hindi po dictated ng ating emotions. A disagreement does not have to turn to a fight. A mistake does not have to turn into an argument if we manage our thoughts correctly. The first step is overcoming negative feelings ay awareness. Kailangan alam natin. Kailangan yung bang nasa-sense natin, teka, eto sinabi niya, pag ako ay nag-respond ng ganito, may halong emosyon, alam ko kung saan kami dadalhin nito, argumento, away ito. So sa halip na iisipin na wala na siyang pakialam sa akin, Mrs., pwede mong isipin na baka stress lang siya kaya nakalimutan niya. Yung tinatawag natin, give the benefit of the doubt. Ano po? Say what's in your heart without assuming the worst. Instead of thinking, mga mister, na wala na akong nagawang tama sa paningin niya, bakit hindi mo nalang isipin na baka upset or disappointed lamang siya? It doesn't mean na failure tayo or failure ka. Bakit hindi mo sabihin, pwede ko siyang tanungin, how can I be better? Ano ang pwede kong gawin para matulungan ang relasyon na ito or para maging better ako na asawa sa'yo? Yun po ang una, mga kapatid. Learn to use your emotion and your thoughts carefully. Pangalawa po, learn to have the right intentional focus. Alam ko po, medyo mabibigat po at malalaki yung mga words na ginagamit ko, pero sundan niyo po, ano po? Learn to have the right intentional focus. Isa po sa malaking dahilan para maging better tayo bilang bilang kabiyak, bilang may bahay, ay maging intentional po tayo sa ating pagtutuunan ng atensyon o ng pansin. Ano mang bagay na mag-focus or pagtuunan ng ating isipan ay lumalawak, nag-e-expand, lumalaki. If a husband or wife constantly dwell on what is wrong, kung ano yung wala, kung ano yung kulang, kung ano yung frustrating, yung pag-cheat o kaya kung paano ka niloko, kahit nangyari pa nung matagal ng panahon, those negative things, when we focus on them, lalaki po ito, mga kapatid. Pag-uugatan po ito ng hindi magagandang mga resulta. Subalit when we choose to focus on what is good, yung what is beautiful, what is worth thanking God, those things po that will help the relationship, ganun din po, lalaki po ito, lalago po ito, at mas magiging maganda ang magiging contribution na ito sa relasyon po natin. Pakinggan niyo po ako. Choose a perspective that strengthens and encourages rather than weakens and offends. Ulitin ko po. Choose a perspective that strengthens and encourages rather than weakens and offends. Pumili tayo ng mga salita o mga topic that will heal rather than harm. A person who trains their mind to see the best in their spouse will naturally feel more love. Kapag sinanay natin yung ating sarili, yung ating isipan, na hanapin yung magandang bagay, hanapin yung positibo. Pag mayroon na siyang mga bagay na hindi magandang nasasabi sa atin, mga kapatid, we will naturally feel love. Ang isang tao na laging nakaabang at nakatuon sa pagkukulang ay natural na makakadama ng higit na pagkabigo, na parang kulang siya, that she is not enough. Listen, negativity thrives in environments kapag ang way ng ating pag-iisip ay hindi nababantayan. Kapag ang simpleng pagkairita or inis ay pinapayagan na mauwi sa resentment, sa pagsisisi, at kung saan ang kutob at yung suspetsa ay mas pinahalagahan kaysa sa ibang maayos na lang na pag-usapan. But when a couple decides to be mindful, to shape their thoughts, they will conquer their emotions. Minsan emotion po ang nagiging problema po ng mga may bahay, ng mga lalaki.
No, pag napagsalitaan ng lalaki ng ganito, bigla na lang malulose yung temper niya, mag-i-snap. Mga kapatid, let us control our thoughts so that we would master our emotions. I'd like to share to you Philippians chapter 4 and verse 8. Philippians chapter 4 and verse 8. Finally, brethren, whatsoever things are true, whatsoever things are honest, whatsoever things are just, whatsoever things are pure, whatsoever things are lovely, whatsoever things are of good report, if there be any virtue and if there be any good praise, think on these things. Hindi na doon mag-dwell sa past, hindi na mag-dwell doon sa nangyari ng nakaraan. Pinagsisihan niya na, pinarusahan mo na nga, pinatayo mo na doon sa corner niya. Huwag na po nating balikan. Use your thoughts. Learn to have the right intentional focus. Number 3, how can I be a better spouse? Learn to use misunderstandings as opportunities to grow. Learn to use misunderstandings as opportunities to grow. Mga kapatid, gamitin po ninyo yung intimacy ninyo para makilala natin ng lubos yung ating spouse. Kaya po, pinagsama tayo ng Diyos, nung makasal kayo, pinagsama kayo ng Diyos sa isang tahanan, dahil po, mas maganda na makilala mo siya habang nasa isang tahanan, nasa isang kwarto po kayo. Kadalasan po, the more na nakikilala natin, the more na nag-turn off tayo. Mga kapatid, sa buhay mag-asawa, the more na nakikilala mo at nakakasama, dapat lalo po tayo nagiging close sa Kanya. At pag nagkaka-argumento po, ito po ang punto ko po, gamitin natin yung mga points. Pag napag-usapan na, pag naayos na, yung mga misunderstanding para maging point ng ating growth. Napag-usapan po namin ni Sister Ivy na pag kami ay merong hindi na pagkasunduan at marami po kami hindi mapagkasunduan magkaminsan. Unang usapan, huwag lulubog ang araw or huwag matatapos ang gabi nang hindi kami mag-aayos at hindi kami mag-uusap. Kung talaga hong masama ang di ba, minsan may masamang bagsak, kumbaga eh. Kung masama po talaga yung loob ng bawat isa, meron kang 3 araw o 2 araw para tapusin nyo yung pagtatampo. At bago mag-3 araw ay pag-usapan na at aming aayusin ito. Yun po ang naging usapan po namin. Pero learn to use misunderstanding as opportunities to grow. Tayong mga mag-aasawa, para makapag-build po tayo ng strong marriage, dapat we no longer see ourselves as victims of circumstances, but creators of our reality. Hindi na sila react impulsively, but they respond with wisdom, patience, and grace. Ginagamit nila yung misunderstandings para maging closer sa bawat isa. Naranasan niyo na po pumasok sa isang bahay na yung mag-asawa are holding on negative sides ng kanilang mistakes in the past. Yung bang katatapos lang nilang katatapos lang nilang mag-discussion, mag-away, tapos eto si pastor, hello po, magandang araw po, tapos pumasok si pastor. Mararamdaman mo yung tensions doon sa paligid, po. Parang may amoy dugo. But when you walk into a home where the couple have trained their minds to focus on love, gratitude, appreciation, and understanding, the environment and the house feels warm, inviting, and peaceful. Ang difference po ay hindi sa laki ng bahay. Ang difference po ay hindi po sa financial status ng mag-asawa or hindi rin po sa absence ng problema. Ang difference po, mga kapatid, ay kung paano ang mag-asawa ay pinag-iisipang mabuti ang mga bagay kung saan sila mag-dwell. Hindi dun sa hurts, hindi dun sa past, hindi dun sa emotion, kundi sa bagay na dapat makatulong at maintindihan nila kung gaanong mas malapit na makilala yung kanilang kabiyak. Master your own thoughts, master your emotions. Again, master your own thoughts
and master your emotions. At kapag napigil natin ang ating emosyon, relationships transform for the better. Wala nang mahabang argumento kasi ayaw magbaba ng pride ng isa. Yung mga small offenses ay hindi magiging major conflicts. Hindi na matatakpan yung love under worry, resentment, and frustrations. Instead, love is nurtured, communication flows freely, and challenges become stepping stones to a more deeper understanding kung sino ang aking asawa. Gamitin nun natin yung mga pinagdaanan nating eksperyensya, yung ating mga pagtatalo at pinagtalunan para mas makilala natin siya upang hindi na ulit daanan at hindi na ulit balikan yung mga ganong klaseng problema. Number 4, mga kapatid, how to be a better spouse. Learn the impact of your spoken words. Learn the impact of your spoken words. Oftentimes, the choice of words is the problem. Mapakinggan niyo po ako, mga husbands and wives. The way you speak to each other determines the atmosphere in marriage. Sa ating pag-aasawa, communication is not just about exchanging information. Ito ay patungkol sa pagbabahagi ng damdamin, yung pagnanais, yung mga plano, kagustuhan, yung mga pangarap, at pinaniniwalaan. Every word spoken between a husband and a wife either builds the relationship or weakens it. So mag-ingat po tayo sa mga bibitawan nating pananalita. If words of love, encouragement, and understanding are spoken, the home becomes a place of peace and security. Kapag naririnig po ng mga bata, ng ating mga anak, kung paano natin itrato ng maayos ang ating asawa, ang ating mga lalaking kabiyak o kabiyak ng asawang babae, mga kapatid, secured ang ating mga anak. Subalit, if words of criticism, sarcasm, blame, and frustration dominate the home, it becomes a battleground. Many couples struggle with negative emotions because they do not realize the weight and impact of their own spoken words. Kapag nasabi mo na, ang hirap na pong bawiin. Halimbawa po, isang asawang lalaki feels na yung kanyang asawang babae does not respect him. Pero kapag inanalyze niyo po, yung wife, yung kanyang salita, communicate frustration, blaming, and sarcasm. Kaya naman pala ganun ang nararamdaman ng lalaki. O kaya naman, halimbawa po, yung wife feels that the husband does not love her. Pag inanalyze niyo po, yun naman palang dahilan kasi yung husband's words were cold, dismissive, sinashut off ka kaagad, and indifferent rather than affectionate and understanding. Minsan para matapos na lang yung usapan, mga asawang lalaki, sige na kung ano ang gusto mo, gawin mo. Pag ginawa po natin, mga kapatid, hindi po natapos yung argumento pero hindi po natapos yung problema. We often speak without considering the long-term impact of our words. A single phrase is spoken in anger, lalo na po sa umaga, can linger in a person's mind for years. While a sincere word of love and encouragement can provide strength and assurance kahit long after it was spoken. The difference between a strong marriage and a struggling one is often found in the way couples communicate to each other. A couple that speaks with kindness, patience, and understanding creates a relationship where couples feel safe, valued, and appreciated. A couple that constantly engages in sarcasm, criticism, doubt, or aggressive remarks creates a place where there's a feeling of being misunderstood, judged, and emotionally drained. Communication in marriage is not just about what is being said, it is also about how you say it. Yung tone, yung body language, and intention, lahat ay may ginagampanan ng papel in how words
are understood and received. Halimbawa, yung simpleng statement na, bakit ngayon ka lang? Pwede mong sabihin na, bakit ngayon ka lang? Or bakit ngayon ka lang? Or bakit ngayon ka lang? Pwede mong tanggapin or pakinggan in multiple ways. Kapag sinabi na may frustration, it can feel like an attack. Bakit ngayon ka lang? But if said with understanding, oh, bakit ngayon ka lang? It becomes a simple question. Maraming pagtatampuhan ay hindi dahil sa nasabi, kundi sa kung paano sinabi. Look at Proverbs chapter 15 and verse 1. Proverbs 15 and verse 1. A soft answer turneth away wrath, but grievous words stir up anger. Ang key aspect po ng communication is learning to listen. Many arguments happen not because couples do not talk, but because they do not truly listen. A wise person knows that not every thought needs to be spoken and that sometimes silence allows clarity and wisdom before we engage. However, silence should not be used as a weapon. Ang silent treatment, alam na alam niyo po ito, hindi po ba? Para pigilan ang pagko-communicate, para hindi kayo mag-usap, isa-silent treatment mo siya para wala na lang gulo, is a form of punishment. Pinapahirapan yung isa't isa or pinapahirapan mo yung kabiyak mo. That creates emotional distance and it weakens the relationship. Kaya po yung hindi mo siya papansinin ng 10 araw, hindi mo siya, di ba, kakausapin ng mga kapatid, it weakens the relationship. Actually po, para sa akin, nakakababa ng self-esteem, nakakatanggal ng kumpiyansa sa sarili. Panglima po and the last. How could I be a better spouse? Learn to always be grateful no matter what. Learn to always be grateful no matter what. Gratitude is one of the most powerful forces in a marriage. It has the ability para magbago ng pananaw, maghilom ng sugat ng nakaraan, at magpasaya ng kalooban kahit na mahirap ang ating pinagdaraanan. When a husband and wife learn to focus on what is good rather than kung ano yung wala, they create an atmosphere of love, appreciation, and gratefulness. Kahit ba tuyo lang yan. Kahit ba, di ba, simpleng bagoong at mangga at kanin lang yan. Di ba, may spam sa gilid. Mga kapatid, sumasaya kapag sinishare natin at maayos po tayo nagsasama. The human mind naturally wants to notice problems. Mas madaling mapansin at punahin ang mali at mag-focus sa shortcomings, sa frustration, sa mga pagsisisi at paninisi. But the secret to a strong marriage is training the mind to see the blessings, the small acts of kindness. Magpasalamat tayo, ipinagluto ka. Magpasalamat ka, sinundo ka. Magpasalamat ka, naghugas siya. Ipinaglaba ka, ipinamalansya ka. Di ba, ipinagkulak ka pa. And the things that are easily taken for granted, mga kapatid, bigyan po natin ito ng pansin at pasalamatan natin. Maraming mag-aasawa fall into that habit of overlooking what is right in front of them. May anak ka. May asawa ka na nagtatrabaho. Meron kang pamilya na may maayos na maraming bagay na wala sa'yo. Pero sana ma-appreciate mo yung mga bagay na i-bless ng Panginoon sa buhay mo. Halimbawa po, a husband may work tirelessly to provide for his family. Pero yung efforts niya ay hindi napapansin. Kasi yung wife is focused on what he forgot to do. Ganon din naman ang kababaihan ng mga asawang babae. Ang asawang babae may dedicate herself to creating a warm and loving home, but yung asawang lalaki fails to acknowledge because he is busy dealing with stress sa kanyang trabaho.
Sa paglipas po ng panahon, yung kawalan ng pasasalamat sa mag-asawa, kahit sa ginawang simple at karaniwan ay nagdudulot ng resentment. Both will feel undervalued, and instead of recognizing each other's contribution, hard work, and sacrifices, they start focusing on shortcomings, nagbibilangan, nagkwekwentahan. Kapag walang gratitude sa relasyon, it can quietly drain yung joy of marriage. Ang pakiramdam sa kanilang ginagampanan ng role and responsibility ay burden instead of delight. Gratitude is the key that will help break the cycle of neglect and indifference between spouses. When a husband learns to appreciate his wife, not just in his prayers, but through his words and actions, something beautiful happens inside the heart of that wife. When a wife thanks the efforts of her husband, no matter how small, it strengthens him from the inside, it boosts his confidence, and it helps his self-esteem. The simple act of saying thank you with sincerity can dissolve tension and heal and forgive wrongs done in the past and reminds both spouses why they fell in love in the first place. Gratitude can turn ordinary moments into meaningful ones. Ulitin ko po, gratitude can turn ordinary moments into meaningful ones. Gratitude keeps love alive. Instead of seeing each other through the lens of frustration, they now see each other through the lens of appreciation. Do you appreciate your husband? Do you appreciate your wife? Do you thank the Lord for your marriage? Do you thank the Lord for your family? Always remember that the enemy of gratitude is entitlement and unrealistic expectation. Entitlement, I deserve more. Bakit ako magpapasalamat? Dapat nga ibinigay pa sa akin. Dapat nga inintrega lahat. That's the enemy of gratitude. And unrealistic expectation. Bakit ito lang? Proverbs chapter 18 verse 22 says, "He who finds a wife finds a good thing and obtains favor from the Lord." Mga kapatid, ang iyong asawa is a favor from the Lord. Please, i-treat natin sila bilang blessing mula sa Panginoon. How can I be a better spouse? Ang magtatanong lamang nito ay yung tanggap at adminado na hindi siya ganap. May kulang pa sa kanya. Hindi siya kumpleto na. Hindi siya perpekto na bilang isang asawang babae or isang asawang lalaki. Mga kapatid ko, ito po ang iyong tanong at ito ang dinidesire mo, kapatid. Why don't you tell God na yung desire mo ay to be the husband or the wife that God wants you to be? Pastor, salamat po sa mensahe. I want to be the kind of husband, I want to be the kind of wife that God wants me to be. Hindi po ako magpapa-invitation, pero meron po akong challenge application sa inyo. Gusto ko po gawin nyo ito, mga mag-asawang babae, mga asawang lalaki. Ikaw at ang iyong asawa ay mag-spend ng some time ngayong gabi telling each other kung ano at gaano ang ipinagpapasalamat nyo sa Panginoon patungkol sa isa't isa. Gusto ko po gawin nyo po ito bago kayo kumain, halimbawa kung kayo na lang po, or bago kayo matulog habang nakahiga po kayo. I want you to look into the eyes of your spouse at sabihin mo sa kanya, i-express mo sa kanya yung iyong appreciation para sa kanya, sa iyong buhay. Sabihin mo sa kanya kung ano yung pinagpapasalamat mo mula noon hanggang ngayon. Kahit yung pinakamaliit, tatay, kahit yung pinakasimple, nanay, gusto ko ipagpasalamat mo siya sa Panginoon. At sabihin mo sa kanya yung naririnig niya. At pag nasabi nyo na lahat at pag tumulo ng mga luha, sabay kayo or salitan kayo ng manalangin. At doon nyo tapusin yung application ng ating natutunan sa mensahe nito. Ang desire ng Panginoon ay maging mabuting asawa tayo at maging mabuting kabiyak tayo. Kung paano inibig ni Jesus ang kanyang simbahan,
ganun nais ng Diyos na pahalagahan natin ang ating may bahay. Sana po ay naging pagpapala po ang ating mensahe. Sana po ay na-bless po ang bawat isa. Pumikit na po tayong lahat at yumuko. Manalangin na po tayo. Panginoon Diyos, maraming pong salamat sa aming pong mensaheng napakinggan. Ang dami ho naming mga pagkukulang na napansin. Ang dami ho naming pagiging dominante, Panginoon. At inuuna po namin ang aming sarili, hindi po yung aming kabiyakan. Ang dami rin po namin naalalang mga pagkakataon na dahil sa aming mga emosyon, sa aming mga salita, lalong lumala, nasakta namin yung aming kabiyak. Panginoon, turuan niyo po kami na mas maging mabuting asawa sa aming kabiyak. Tulungan niyo po kami sa aming ugali, the way na mag-isip kami kung paano kami maging negatibo, mabilis kaming magduda, mabilis po kaming magsalita ng hindi maganda. Tulungan niyo po kami sa aming pong pasensya, turuan niyo po kaming control ang aming emotions. Panginoon, pagpalain niyo po ang mga kapatiran namin sa aming simbahan ito. At habang kayo po, habay nakapikit at nakayuko, hilingan ko po si Pastor Raul para i-close tayo sa ating panalangin. Pastor Raul, please come. Maraming salamat mga kapatid. God bless you.